tayo po ay magsisimula sa pamagitan ng panalangin. We will be praying for D.S. Kevin Dunley, ang superintendent ng Wisconsin District sa United States. At ganoon din ipapanalangin natin si Reverend Jose Mateo, ang senior pastor ng Camp Dangwa sa Philippine Highlands District. Tayo pong lahat ay panumaglit na yumuko. Tayo po ay panumaglit na lumapit sa Panginoon. Ipanalangin po natin ang mga lingkod ng Panginoon na ito. Let us pray. We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow ha, tanshino duipchete. 미티안 간시 힘을 유지 святости. Tunatenda 모양새네. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. И мы люди с миссией.
ประเทียนเรียนอดวนมีกันสิ na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. tinotenda kutumizira wamwe bano 빛 나자린 빛 워스트 울제트 쿠무스 We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekta peman ni iskop la haso ko kyang ma famir na rendi. I forso kyang ni on rohin. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 빛 입니다 Na tunaamini kwa umoja. tinotenda kubatana na wamwe bano 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, tayo po ba ay masaya? Nandito tayo ngayong umaga at magsamba at magpupuri sa Panginoon. Malakas na amen. Amen. At nakangiti dapat tayo, no? Nakangiti tayo, masaya tayo. At alam nyo, ang Panginoon ng ating audience, nakita po niya tayo. At hininig ko po ang lahat ay tumayo. Siyempre, hindi pwede na hindi tayo magkakamustahan. Minsan lang po tayo nagkakamustahan at kamustahin po natin ating mga kapatiran ng magandang ngiti sa ating mga labi at hayaan natin ng Panginoon na tayo po ay mararamdaman ng bawat isa bilang kapatiran. Awitin po natin ang isang awitin na kamustahan at habang po kinakamusta natin, kayo din po mga musta din sa ating mga kapatiran. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon habang inaawit at kakamustahin po natin. Lapitan po natin ating mga kapatiran habang po tayo ay mangangamusta sa kanila. Amen. Sige po, labas po kayo sa inyong mga upuan at kamustahin po natin ating mga kapatiran. Yung ngayon lang po natin nakikita. Kumusta ka na? Ako'y nagagalak at ika'y aking kasama.
sa atin. Hayaan natin ng Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng kagalakan ng ating puso, kapayapaan ng ating isip. Habang tayo nagpupuri sa Kanya, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Let's embrace the Holy Spirit to be with us this morning. Let's prepare our hearts and our minds as we have our call to worship. Purihin natin ang Diyos, awitan ng bagong awit, purihin natin ang Panginoon, lahat ng nasa daigdig. Awitin natin siya, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. O ang Diyos ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kalwalhatian. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw ay buhay na Diyos. Sinasamba ka namin at pinasalamatan sa lahat ng pagbabala at biyaya mo sa amin. Maging sa mga pagsubok na dumarating. At sa araw na ito, hinihiling po namin ang iyong paglilinis, ang iyong kapatawaran sa mga karumihan namin, Panginoon. And we come to you, lumalapit kami sa inyong harapan ngayon, sa araw na ito, sa oras na ito. Na may pagpasalamat at pagpupuri. Sapagkat ikaw ang buhay na Diyos. Kasambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pag-aawitan, sa pagbasa, sa pakikinig, at sa pakikisalamuha sa aming mga kapatiran. Amen. Kumusta, Antipolo? Let's worship the Lord. Buhay ba ang Diyos? Naniniwala kayo? Isang matandang awitin. Take my life and let it be. Sing. Take my life and let it be. Come on. Consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Your love. Hallelujah! Are you ready? Let's go! This is Amazing Grace. 3. Glory.
kailangan talaga ng Lord. Ang gusto ng Lord, yung sarili natin. Hindi niya kailangan ng pera natin. Kanya naman yan eh. Alam naman natin yun. Yung katawan natin. Yung oras natin. Don't say wala akong oras, binigay niya nga yun eh. Ginagamit mo nga eh. Meron kang oras. Amen! Amen! Meron tayong oras! Pantay-pantay, 24! Pantay-pantay. Ang ginagawa natin. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Awitin mo, ibigay mo. Come on, Antimoto.
namin ito na para makapagsama-sama lamang. O kaya dahil religious practice namin ito na makapagdadagdag sa aming kaligtasan. No, hindi po yun ang dahilan kung ba't kami naririto. Naririto kami to glorify your name. Naririto kami dahil ikaw lamang ang audience namin, Panginoon. Lord, we are here to glorify you. Purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka. Lord, inaalay namin ang sarili namin sa iyo. Mga kapatid, sa umaga na ito, let us have a prayer of consecration. Let us pray. Tayo lumapit sa Panginoon at ialay natin ang ating mga sarili. Magiging sayang ang umaga na ito kung hindi natin maiaalay ang sarili natin sa Panginoon. Magiging baliwala ang pagpunta natin dito kung hindi natin maiaalay ang ating sarili sa Panginoon. We are here to offer our lives. Father, we offer our lives to you. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak ng pag-aalay ng mga sarili. Iniaalay namin ang aming buhay sa iyo, ang aming sarili. Kung papaano inalay ni Jesus sa kanyang buhay para sa amin. Nililimot namin ang aming mga sarili, Panginoon, dahil patay na kami sa aming mga sarili at si Kristo na ang nabubuhay sa amin. Wala na po ang lumang pagkatao namin. Hindi na po kami ang nasusunod, kundi ikaw na ang nasusunod sa aming buhay. Kami di naririto para manood lamang. Hindi po kami naririto para magpalipas ng oras lamang. Hindi rin po kami naririto dahil nakagawian na namin magsimba tuwing araw ng linggo. Hindi po, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, the Lord inhabits the praises of His people. At isa sa pagpupuri ay ang pag-aalay ng sarili. Nandito kami, Panginoon. Inaalay namin ang mga sarili namin sa iyo. Panginoon, malugod ka sa aming pagsamba. Malugod ka sa aming paglapit sa iyo. Na ang bawat sandali ng aming buhay ay pagsamba sa iyo. We offer our bodies as living sacrifice, holy and acceptable to you. Father, sa umaga na ito, batid mo ang mga kalagayan ng bawat isa sa amin. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga ginagawa mong kamanghang-mangha sa aming buhay. Pinasasalamatan ka namin sa mga katagumpayan na naranasan namin buhat sa iyo, laban sa mga gawain ng kalaban sa aming buhay. Salamat po dahil pinanagumpay mo kami sa mga temptation. Pinanagumpay mo kami sa mga pagsubok ng buhay. Kami ay kinakalinga mo. Dahil sa iyong habag, nagpapatuloy kami na mabuhay, Panginoon. Salamat din po dahil kami ay patuloy na nagiging buhay na patotoo sa mga taong nakakasalamuhan namin. Nagpapasalamat kami sa iyong pag-iingat. Salamat po sa panibagong araw na ito. Matapos ang halos isang linggo ng tag-ulan, nakita namin, Panginoon, na sa kabila ng pag-ulan na iyon, ng mga pagsubok na iyon, ang araw ay dumarating katulad ng sinabi ni David sa kanyang awit. Ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Panginoon, may kagalakan kami ngayong umaga, sapagkat alam namin na ikaw ang aming kasagutan sa lahat ng mga pagsubok. Naniniwala po kami na sa darating na mga araw, patuloy mo kaming pananagumpayin. Ano man ang kaharapin namin, hindi kami matitinag, hindi kami babagsak, sapagkat si Jesus ang aming
aming kanlungan. Siya ang aming sandigan. Si Jesus ang aming liwanag. Siya ang muog na matatag na hindi kailanmang babagsak. O Diyos, anuman ang harapin namin sa isang linggo na ito at sa mga darating na mga araw, naniniwala kami na kasama ka namin at hindi mo kami pababayaan kailanpaman. I pray, Panginoon, sa bawat anak mo, sa bawat pamilya na naririto. I pray for your divine protection. I pray, O God, for your divine provision. I pray, O God, for the miracle of healing. I declare, Father, that the Holy Spirit will continue to pour out, O God, sa bawat isa, Panginoon, ng mga anak mo. Maraming salamat po. We declare, Panginoon, blessing. We declare favor. We declare, O God, Panginoon, ang presensya mo sa aming buhay. Lord, tulungan mo kami na araw-araw sa bawat sandali ng aming buhay ay ialay ang aming mga sarili. Lord, minsan pa, we glorify your name dahil alam po namin na marami kang gagawing malalaking mga bagay sa aming buhay sa mga darating na mga araw. Maraming salamat po. We know, God, that through our lives, people will come to know Jesus. Through our lives, oh God, other people will receive your blessing, oh God. Maraming salamat po. Lord, once again, we offer our lives to you. We offer it to the fullest, oh God. Wala po kaming ititira sa aming sarili. The way Jesus gave Himself, oh God, para sa amin, we give ourselves away. Lord, we offer our lives to you. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At minsan pa po namin i-declare, Lord, we offer our lives to you. Salita ng ating Panginoon, manatili po tayo. Buksan po natin ang ating Biblia sa Santiago, chapter 4, verse 13 to 17. Santiago, chapter 4, verse 13 to 17. Huwag magmamalaki. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Verse 14. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. 15. Sa halip ay sabihin ninyo, kung lulobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. 16. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. 17. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Makakaupo na pala.
Amen. Pwede ba nating minsan pang palakpakan ng Panginoon sa umagang ito? Amen. Are you blessed? Are you blessed? Diba? Napakasarap magpuri sa Panginoon sa napakagandang panahon. Kahit na hindi magandang panahon, masarap pa rin ang magpuri sa Panginoon kahit masama ang panahon. Mapabuti, magandang panahon. Pero yung feeling ng pagpupuri sa Panginoon ay hindi nagbabago. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, nagagalak ako, nandito ka. Sabihin mo naman, totoo ba? No? So, good morning sa bawat isa. Welcome po sa ating pananambahan sa umagang ito. And once again, we'd like to thank yung ating worship team for leading us into a meaningful worship. Maraming salamat. And for the powerful prayer of our pastor, Pastor Nick, mag-isa pagbasa ng ating salita na ating pag-uusapan at ating pagbubulayan sa umagang ito. Good morning again and Merry Christmas. Burmans na, no? Second week na ng ating September. Burmans, no? Inulan agad tayo. But praise the Lord, dahil narito pa rin tayo at wala namang napinsala sa mga kapatiran natin, but we pray also for those people na nasalanta, no? And sa umagang ito, we will continue about yung ating pinag-uusapan for the whole month na ang tema natin ay ang stewardship, no? O pagiging isang katiwala. Isang mabuting katiwala, no? Lagyan natin ng mabuti kasi pag katiwala lang, kahit sino pwede, okay na, no? Pero yung pagiging isang mabuting katiwala. And last week, tayo ay pinangunahan ng ating pastor, Pastor Nick, na pagiging isang katiwala sa spiritual, no? And this morning, pag-uusapan naman natin yung pagiging isang mabuting katiwala patungkol sa buhay na meron tayo. Kaya makinig ang bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Makinig ka. Stewardship of the gift of life. No? How can we make our life the best way that we can? No? Paano natin mapapabuti ang ating buhay sa pinakamainam na paraan. And sa ating nabasa kanina, we will go through some selected passages later on. What can we learn from this passage? No? Sa sinasabi ni Santiago, na ang sinasabi dito ay, there are three things, no, na we can learn from this passage. Una, life is short. No? Pangalawa, we must include God in this life. Or we must include God in our life. At pangatlo, do the right thing and don't be nonchalant. No? Usong-uso yun ngayon, nonchalant. Ano? Nonchalant, parang wala namang salita dati na uso yun dati noon. Pero, yun yung nakita natin dito, if we will go over again, dito sa chapter 4 ng James, verse 13 to 17, maiksi ang buhay, dapat laging kasama ang Panginoon at gawin mo yung pinaka-the best. At huwag kang patay na bata, o nonchalant, yung parang wala kang pakialam sa mundo, no? So, since life is so brief or very short, we could not afford to spend it or spend our lives na parang wala lang. No? And we certainly do not want to waste our lives. Ayaw nating masayang ang buhay natin. Dahil tayo ay isang beses lang mabubuhay sa mundong ito. We must invest our lives in those things that are eternal. At yan yung dapat nating ginagawa bilang isang Kristiyano. Nag-i-invest tayo sa mga bagay na pangmatagalan o panghabang buhay o yung walang hanggan. Yung mga bagay na pang walang hanggan. No? And so,
Gaya na sinabi ko, last Sunday, pinag-usapan natin ng maging mabuting katiwala tayo sa ating spiritual. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating buhay. No? Hindi ito chismis. No? Buhay. Ano yung dapat nating gawin? Paano tayo magiging isang mabuting katiwala ng ating buhay? No? If life is so short or if life is so brief, what are the things that we must do? No? For us to enjoy or for us to be a good steward of this life and enjoy our very short life, una, we must make our life a healthy one. Okay? Yan yung unang points. Dapat gawin natin yung pinaka-the best na kaya nating gawin para maging healthy ang ating katawan, ang ating physical na katawan. Sabi mo sa katabi mo, are you healthy? No? Life is short and life nowadays are very fast. As we live in this fast-pacing world, lahat na lang mabilis. Tama? And we must also move along with it, but with the precaution of the things that can benefit our lives or the totality of our being. If we remember the 5 dimension of health, no? Na dapat nating tutukan at lagi nating palakasin. Alam niyo po yun, 5 yon. Physical, mental, emotional, spiritual, ano pa? Oh, nakalimutan. Social. Ito yung mga bagay na dapat natin tinitingnan para dapat nating gawin na maging malusog ang ating, hindi lang ang ating physical na katawan, hindi lang ang ating kaisipan, hindi lang ang ating damdamin o ang ating emosyon, hindi lang din ang ating spiritual, pero also yung ating pakikipagsalamuha, pakikipagkapwa-tao, social. No? If we are healthy in these 5 dimensions, then we can confidently follow what Paul is urging us to do. No? In Romans chapter 12, verse 1, sabi dito, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. But if these 5 dimensions of health, or yung ating kalusugan ay hindi malusog, tamlay, how can we offer? Can you offer God a rotten egg or yung nabubulok? Lord, ito na lang kasi hindi ko nakuha, hindi ko na itabi ng maayos. Nakalimutan ko i-offer last Sunday. Diba? Pwede ba nating mag-offer tayo sa Panginoon ng hindi ganun kaganda? Well, in fact, we can make an offering to the Lord the best that we can. Can you offer yourself? Yung physical, Lord, I offer my life to you. No? Pagalingin mo ako. Pagalingin mo ang arthritis ko, ang rayuma ko, o kung ano man ang karamdaman ko. Palagi tayo na nanalangin na pagalingin tayo ng Panginoon. Ngunit paglabas natin, kaliwat kanan ang mga pagkain na gusto nating kainin. Uy, may ihaw. Wow, KFC. Sa kanto, no? May kikiam, fried fishball at chicken ball. No? Yung mga bagay na nakaka-harm or hindi nagiging mabuti sa ating katawan, ayun pa yung ini-intake natin. And then we come to the Lord, Lord, I offer my life to you. So sabi ng Panginoon, binigay ko ang buhay mo para pagandahin mo. Gaya nga na sinabi ng isang mangangaral, no, na walang pinakamagandang gawin sa buhay na ito, kundi pagandahin mo ang iyong buhay. No, kasama doon, of course, yung iyong physical na katawan. Are we living a healthy lifestyle? This is just the first among the 5 dimensions of health. If we fail doon sa una pa lang, di ba? Baka yung mga sumusunod, medyo mahina din. How can we have a social life if we are sick always? Di ba?
Paano magiging malusog ang ating kaisipan kung lagi mo iniisip pambili ng gamot? Magkakasakit na naman. Paano magiging malakas ang iyong emotional kung lagi kang nasasaktan, no? Sa mga nangyayari sa iyong physical body. And then we come to the Lord. Lord, I offer my life. Ang ganda ng kinanta natin, Lord, I offer my life to you. But the Lord gave us that life para maging isang mabuting katiwala ng ating katawan. Remember, sabi ng Panginoon, our bodies are right. But if we do not take care of our body, tapos lalapit ka sa Panginoon, i-offer mo, hindi ka ba mahihiya? Hindi ka ba mahihiya na mag-offer sa Panginoon na something na hindi ganun kaganda? Binigay ang buhay natin ng Panginoon na maganda. Tama? Pero as we go along the way, of course, we are in this fast-pacing world. We are tempted in every way, no? Take all yung mga pagkain. Of course, yung environment din natin, isang factor. Yung air pollution and everything. Pero, I am urging you, brothers and sisters, for us to be a good stewards of our body, no, of this life, for us to be a good steward of this life and enjoy life. Do you enjoy life? Na-enjoy nyo ba yung buhay nyo? Na-enjoy nyo ba? Amen. Dapat lang, kasi yan ang gusto ng Panginoon, na ma-enjoy natin yung buhay. Hindi lang to ay puro isip ng problema, no? Kung ano yung ginagawa natin. Pero para bukod doon sa gusto ng Panginoon na tayo mag-enjoy, alagaan din natin ang ating physical na katawan. Of course, yung mga nangyari sa nakaraan, hindi na natin may babalik, but we can still do the right thing pa rin sa ating physical bodies. And then, everything will just follow. If we are healthy, no, sa ating physical na katawan, we are healthy in our minds, we are healthy in our emotional, and we are healthy in our spiritual, of course, at dapat din yung ating social life, then always, we will never be ashamed to come here in the church and to offer our bodies as a living sacrifice to the Lord. Imagine, in the Old Testament, may certain lang na hayop na pwedeng i-offer sa Panginoon. No? At iyon yung pinaka-mainam at iyon yung magandang hayop. But, what I'm trying to say, mga kapatid, para maging mabuting katiwala tayo ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, alagaan din natin yung ibinigay sa atin. Tama? Ba't ang tahimik natin? Are we guilty? Of course, all of us are guilty. Even me. No? Kaya nga nung ako yung ginagawa ito, sabi ko, Lord, ako rin, isa rin ako sa mga, mahilig akong kumain din. Masarap naman kasi kumain talaga. Tama? And we are given ng privilege to eat the things na gusto natin. Tayo din ay binigyan ng pagkakataon na lasahan, no? Kaya tayo binigyan ng panlasa. Lasahan yung mga masasarap na pagkain. Hindi na sinabi ng mga ngaral, no? There's nothing more in this life to enjoy life but to taste, no? Yung mga masasarap na bagay. Makita lahat ng mga gandang bagay. No? But, again and again, let us not contribute to damage our body. We must always find time na tayo ay palakasin natin ang ating physical na katawan. No? I'm dreaming, gaya ng lagi ko sinasabi, I'm dreaming in this life that I may reach the age of our Dorcas. No? Yung ating mga seniors dito. But para sa akin, kung ako lang, sabi ko, hindi ko mararating yan. Because I've done damage,
I've done enough damage sa buhay ko nung ako'y bata pa lang. No? And so, sabi ko, kung maaabot ko yan, ano kaya yung mga pwede kong gawin? No, there are times na naging consistent ako sa pagja-jog. No? Dahil nakita ko sa salamin, one time, ang laki na ng tiyan ko. Sabi ko, ang laki ng tiyan ko ah. Tapos walang gym. No? Sabi ko, makapag-jogging na. Ayun, medyo naging magaan yung pakiramdam ko. Tapos lumit ng konti yung tiyan ko. Pero ngayon, the beginning of this year, lagi na naman na akong kain ng kain. Tapos nakikita ko na naman. So siguro it's a reminder also for me. As I was preparing this sermon, sabi ko, Lord, ang laki na naman ng tiyan ko. I want to exercise more so that I can move more, I can go more. No? Minsan kasi nakakapagod din, no? Kapag medyo mabigat na yung pakiramdam natin. Nakakapagod pumunta sa ganitong lugar. Alam niyo po nung nagmasbati kami, grabe. Mas daig pa ako ng ating mga mas senior o yung mas nakakatanda sa akin. Sila Kuya Raul, grabe kong magpala, sila Kuya Jeff, no? Sila, yung mga kasama namin. Ako, 5 pala pa lang. Pagod na ako. Pagod na ako. Sabi ko siguro kasi may nakaharang, kaya hirap, may nakaharang na tiyan. So, sabi ko, as I was preparing the sermon during the week, sabi ko, Lord, this is the reason why you want me to share this. Because unang-una sa akin mo gustong sabihin ulit ito, na get yourself fit, no? Maging fit ka para anytime you can, di ba, you can be healthy in all these aspects. And every time na you will come into mine or you will worship me and you will offer your bodies, I will be pleased. Di ba? If we are healthy, again, sabi ko, if we are healthy in these 5 dimensions, actually, itong 5 dimension, nilagyan na nga ng naging 8 na. No? As I was doing research, naging 8 na pala siya. Kasama na yung occupational, saka yung financial. Nakalimutan ko yung isa. Sabi ko, grabe ha, dapat healthy din pala ang financial, dapat healthy din ng yung occupation. But if this dimension in our life are healthy, we can confidently offer or follow what Paul is telling us, to offer our bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. And this is our spiritual act of worship. Life is short. Napakaiksi lang ng buhay natin, mga kapatid. Even if you reach a certain age of 80s to 90s, napakaiksi pa rin yan. Compare to eternal. Kaya nga sabi ko kanina, we must invest our lives in those things that are eternal. And so, number 1, we must make our life a healthy one. Do you wanna do that? Gusto nyo bang gawin yon? Gusto nyo ba bang umabot sa ating 50th anniversary? Di ba? Amen, di ba? Gusto nyo pa bang umabot sa 55th? No? Si pastor naman, palima-lima. Bakit hindi na kaya gawin 100? It's impossible for yung mga nandito sa atin na yung mga may edad na. So, kailangan nating maging isang mabuting katiwala ng buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And sabi ko, Lord, sige, again, I will exercise more and para mas maging healthy ang aking physical, and I will do yung mga bagay na necessary for the benefits of others. Okay, hindi lang dapat tayo puro spiritual. Dapat we are also healthy. Right? Even Jesus himself, no? Desire, na makikita natin sa kanyang buhay na he is living a healthy life. And so, second, for us to be a good steward and enjoy this life,
we must always include the giver or the giver of our life. Sabi dito, mababasa natin dito. Ngayon o bukas, sabi ng mga businessmen or yung mga merchants, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Wow! Ayos, no? Wala sanang problema doon. But as I was reading all this, I was studying this one, these people in the time of James ito yung mga laging nagmamalaki. Sila yung maraming mga ari-arian. Sila ang mga landlord. Sila yung mga mayayaman ng panahon na yon at lais pa nilang magpayaman pa. And they are arrogantly telling each other, let's go there, and we will make more money. No? James was addressing the wealthy merchants in the assembly. They have discussed their businesses and boasted about their plans. Nagmamalaki sila sa kanilang plano sa araw ng bukas. At hindi natin makikita dito kung paano nila sinama ang Panginoon sa kanilang desisyon. Wala. No? And they measured success life by how many times they got their own way and accomplished what they had planned. Ang kanilang sukatan ng kanilang pagiging success ay kung paano nila nakuha yung mga bagay-bagay sa kanilang sariling kapamamaraanan. And sabi dito ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Remember, Jesus Himself, in Luke chapter 12, verse 16 to 20, yung isang mayaman, sabi niya, napakayaman ko na, napakalaki ng aking aanihin at napakaliit ng aking imbakan. So, ganito ang gagawin ko, sabi niya. Do you remember? Gagawa ako, titibagin ko yung maliit, magpapagawa ko ng mas malaki at wala na akong gagawin sa buhay kundi magpakasaya. Wala na akong ibang iisipin. Diba? And sabi ng Panginoon, you fool, this night, I will take your life. No? What is James telling us in this life is that we must always include the Lord in our plans. Sabi niya dito, sa halip ay sabihin ninyo ganito, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. There's nothing wrong with making plans in this life and in the future. But let us not forget, wag nating kalilimutan na isama ang Panginoon sa plano natin. Lagi kong sinasabi noon, we make plans and then sasabihin natin, Lord, sumama ka. We do not consult the Lord. Instead of, Lord, is this okay? Itong plano ko? If not, cross it out. Tell me. No? Minsan sasabihin pa natin, if the things that we have planned did not go our way, sasabihin natin, Lord, pinag-pray ko naman ito sa iyo. Bakit hindi nangyari? Nanalangin naman ako na maging success ang aking business, ang aking gagawin. Pero bakit hindi nangyari? Hindi nyo ba ako naririnig? May mga ganun tao. They blame the Lord. No, they make plans and they just want the Lord to bless that plan. But instead of making plans and consulting to the Lord. No, in Proverbs, alam natin to, in Proverbs chapter 19, sabi dito, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Marami tayong plano and sometimes, ang ilan sa mga plano natin ay hindi plano ng Diyos sa atin. At dapat yun ang titignan natin. Lord, ito ba ay plano mo sa buhay ko? Ito ba, buhay ko na ito, sa plano na ito, will it serve my purpose? Will it glorify you?
In this life, maraming involved, no? Yung araw ngayon, sa araw ng bukas, mga bibilhin natin, mga ipagbibili natin, lahat ng mga pwede nating maangkin, ang daming pwedeng mangyari sa buhay natin. Life is made up of people and places, activities and goals, days and years. But each of us must make many crucial decisions day after day. We must always include the Lord sa ating plano. Lord, are you with me in this plan that I make? Are you going to be with me? No? Sa buhay na ito, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, ang buhay na ito ay isang misteryoso lamang. Hindi natin maintindihan yung mga bagay na gagawin natin. Life is a mystery. And when you know Jesus Christ in this life is your Savior and you seek to do His will, then yung buhay ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. No? And alam ko ang ilan sa inyo have gone through the series of yung purpose-driven life, di ba? Sabi doon, what on earth am I here for? Bakit ako nandito? No? Bakit tayo narito? Bakit tayo nabuhay sa mundong ito? And if you know what you are here for, and in your plan, in your daily plans in your life, hindi mo single out or there's not a chance na hindi mo isasama ang Panginoon sa plano mo sa buhay mo. Do you even pray kapag kayo ay may pupuntahan na isang lugar? Or just a normal driving, okay lang. Normal I will go to this. Pero, do you include the Lord? Do you pray for that? alam niyo po, sa aming palaging pagkakasama ni Pastor Jordan Iscusa doon sa basketball, may mga basketball kami mga pinupuntahan. Usap-usap, ganito, ganyan, habang nagdadrive, no? Oo, ganito, ganyan. Tapos, sa kalagitnaan or habang kami ay maandal, maya-maya sasabihin niya, Lord bless us. He will pray. Sabi ko, kala ko ako pa yung kinakausap eh. Sabi ko, he's praying that yung game namin maging maayos, we will go there safe and sound. It's just a normal basketball lang, yung pupuntahan namin, or sometimes liga. Pero, He includes the Lord in those simple things na ginagawa or gagawin namin. In our daily life, if we go here and there, do you consult the Lord? Do you include the Lord sa buhay mo? Or nagiging routinary na lang yung bagay na ginagawa natin, kaya minsan, okay lang, no? Oh, it's the same as yesterday, no? Safe naman ako nakapunta ron. Alam nyo, may isang yung mag-asawa na nagsabi sa akin na, Pastor, can you drive my kids to her school sa UP? And this week, no? Nag-uulan. Tapos walang announcement yung UP. I think it was Thursday. No? Sabi ko, medyo ano pa yung ulan nun. Pabugso-bugso pa, tapos mamaya. And being part of the disaster preparedness and response team, I have in mind, Lord, be with me. that day, talagang intense yung prayer ko. Sabi ko, Lord, I don't want to risk yung buhay ng bata o even us, kasi UP, dadaan kami ng, di ba? Sabi ko, Lord, please be with me. And sabi ko, Lord, ingatan niyo ako. Dahil I know
for myself that the weather condition is a traitor. Nowadays, traitor po ang panahon natin. Hindi na siya katulad ng unang panahon na kapag umulan, kapag nag-signal number 1, signal number 2, okay lang. Pero ngayon, pag umulan lang, konti lang. And I was not even amazed when yung Antipolo binahana. No? Siguro ang ilan sa atin, or yun, babasa ko sa Facebook, mga taga-Antipolo, mga taga-bundok. I never thought, sabi doon sa isang post niya, I never thought that Antipolo, the highest place in Rizal, ay mababaha. See? Hindi dapat tayo confident sa mga bagay-bagay sa buhay natin. And then I was praying, Lord, sabi ko, Lord, ano kaya ang gagawin ko? Kasi, although may naisip na ako ng mga ruta na dadaanan para makaiwas lang. And I'm praying habang ako ay nagdadrive papunta doon sa pag-pick up doon sa bata. And bago pa ako makarating doon, no? It's the Lord's answer. Nag-cancel ang UP ng kanilang klase. At nag-send dun sa GC or sa Messenger. Sabi ko, praise the Lord. Kasi hindi ko alam, no? Kung ano yung pwedeng mangyari, kung ano yung pwedeng gawin ng panahon natin sa atin, yung weather condition. Yung mga nangyayari sa atin, pag-ulan, pagbaha, paglindol. Hindi dapat tayo nagiging complacent sa mga bagay na yan. It's a sign that our earth or our place is deteriorating. And we must be prepared. No? Dapat maging handa tayo din. And so, again, sabi ko kanina, I was driving, I never prayed so much naging intense ako sa prayer ko just on the day na pagpunta pa lang sa lugar na yun. How about us? Do you include the Lord in your here and there? Do you include the Lord in your plans for the day, for tomorrow, for the next week, for the coming months, for the end of this year? Marami na ba kayong plano na mangyayari, na nakatakda na ngayong gagawin nyo ngayong taon? Do you have many plans ahead of you? Meron na ba? Dapat meron, di ba? Pero, huwag nating kalimutan na isama ang Panginoon sa ating plano. And Proverbs 16 is a great reminder for us to be humble before the Lord. To be humble, to humble our life before the Lord. Make every decision in this life through a series of consultation from the Lord. Dapat ang buhay natin ay patuloy na paghihingi ng konsulta sa Panginoon. Lord, is this your will? Or is just my will? Lord, are you with me? Will you be with me? No? Let's take a look at Proverbs chapter 16. Let's open our Bibles. At sasabihin natin dun, kung ano yung isang magandang paalala sa atin patungkol sa buhay, sa mga plano sa buhay natin. Okay? And I will read to you in NIV version. Sabi dito, to human belongs the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. In verse 2, all a person's ways seem pure to them,
Maaring akala natin yung ating ginagawa ay malinis, but the motives are weighed by the Lord. Ano ba yung plano mo? Tinitignan ng Diyos yung motibo mo sa plano mo. Commit to the Lord, whatever you do, and He will establish your plans. See, it's all about making plans. It's all about doing the things that we want to do para sa buhay natin. And verse 4, the Lord works out everything to its proper end, even the wicked for a day of disaster. And kung babasahin natin yan, ang daming mga sinabi diyan, at even in the last verse, in verse 33, sabi dito, the lot is cast into the lap, but every decision is from the Lord. If you will open Proverbs chapter 16, if you wanna make plans, basahin natin to. So that yung plano natin, laging makakasama natin ng Panginoon. No, it's a great reminder for us to humble our life. At sabi nga ni James, dapat, o sa halip, ang sasabihin nyo, kung loloobin ng Panginoon, this year, gagraduate ako sa ganito, this year, magiging successful, this year, mapopromote. Kung loloobin ng Panginoon, makakapunta ako, makakapagbakasyon, even to enjoy life. Kung loloobin ng Panginoon, pupunta ako sa Boracay, pupunta ako sa Maldives, no? May isa sa atin nag-post na nasa Maldives na, nakabalik na, no? Kung loloobin ng Panginoon, pupunta ako sa ibang bansa. That should be our prayer always. That should be our daily yung consultation, o yung dapat lagi natin sinasabi, Lord, is this your plan for me? Lord, this year, I want to do this, I want to do that. If it is your will. Alam nyo, bago tayo pumunta sa third point, at maiksi lang naman ito, i-share ko lang yung aking buhay. Sa konti lang. No? I don't know if I have shared this. No, nung ako'y nakatapos ng high school, and of course, bilang the only man in our family, and kakagaling ko lang sa tambay, 3 years. Then my sister told me, you wanna go finish school, pero dito sa probinsya. Sabi ko, sige, kasi gusto ko, napagtanto ko na mahalaga na mag-aral, mahalaga magtrabaho, mahalaga. And then nakatapos ako, and then sabi ko, sa isip ko, kailangan kong kumita ng malaki. So I took up engineering sa PUP. Medyo nagiging, parang leader na ako noon sa simbahan natin dito sa Tikling. And my mentor told me, you have a calling. Sabi sa akin, may calling ka. Sabi ko, nag-exam ako sa PUP. Sabi ko, pag hindi ako nakapasa, ayun ang calling ko. Pumunta ako ng Bible School. Pero, anong nangyari? Nakapasa ako sa entrance exam ng PUP. Sabi ko, ito yung kalooban sa akin ng Panginoon. Okay, magiging engineer ako, electrical engineer. Sabi ko, kasi gusto kong ibangon ang aking pamilya sa kahirapan, for all the times na naghirap ang aking nanay. Sabi ko, gusto ko kumita ng malaki. Gusto ko, ako naman yung bilang lalaki sa aming pamilya, gusto kong kumita ng malaki. And so, 1 taon ako nag-stay sa PUP, and during my stay sa PUP, ang daming mga challenges, ang daming mga temptations, some that I gave in, and sabi ko, hindi po pwede ito kasi parang babalik na naman ako sa dati kong buhay. And I was crying. Sabi ko, Lord, prayer ko naman na pag nakapasa ako sa PUP, ibig sabihin, kalooban mo ito. No? Yes, I prayed, but I did not hear the Lord answer me. That's my will for you. So after a year, sabi ko, sige, pupunta ako ng Bible school.
Das yung mentor ko, tumawa lang siya, sabi ko sa iyo eh. So, yun yung mga bagay na minsan akala natin, pinag-pray naman natin, sinama naman natin sa plano natin ng Panginoon, but we did not take time to listen. At we label the things that are happening to us as God's will. In Ephesians chapter 5, sabi doon, the Lord doesn't want us to be foolish. He wants us to understand His will. Dapat alamin natin yung kanyang kalooban sa ating buhay. Ito ba yung plano ng Diyos sa ating buhay o plano mo lang? So I was recalling back, sabi ko, yeah, that's my plan. I want to be an engineer. I want to accumulate all these things. I want to have more money. Although may label sa akin doon na, pag naging mayaman naman ako, I can support the church. Tapos ang label ko, sabi ko, pag nakagraduate naman ako, Lord, pwede naman akong magpastor eh. Di ba? Pwede naman yun eh. Punta na ako mag-masters, tapos magpastor, tapos at the same time, engineering. No? So, yun yung nangyari sa akin. Sometimes, may mga pagkakataon sa buhay natin, akala natin, kalooban ng Lord yun. But we did not take time to listen to the will of the Lord. We did not take time to know and understand the will of the Lord. So, it's a great reminder for us na magpakumbaba tayo sa buhay natin. Huwag tayo magmalaki sa buhay natin and sabihin natin, Panginoon, kung loloobin mo. Panginoon, kung loloobin mo, if this is your will, then I will follow. Punta ako ng Bible school dito sa Antipolo. Dahil lang gusto ko pa rin kumita ng pera, sabi ko mag-enroll ako bilang teacher. Kasi may kakilala akong pastor, teacher. Naka-isang sem ako, 3 bagsak ko kasi hindi ako nag-dorm. Matigas ang ulo ko, hindi ako nag-dorm. 3 bagsak ko, sabi sa akin ng prof, magaling ka sana, kaya lang tingnan mo, late, absent, late. Very strict yung Bible school na yun. So sabi, doon lang ako nakaramdam ng parang walang second grace na yung sabi nila, yes, we believe, nung ako'y nasa faculty, sabi, yes, we believe in the second grace of the Lord, but it is the Lord, not us. So, we will not accept you anymore dito sa Bible school na to. Sabi ko, Lord, nag-Bible school naman ako, pero bakit hindi mo pa rin ako, di ba? And at the back of my mind, recalling, kasi gusto kong magkumita pa rin ng pera. Maging teacher, may pera sa pagiging teacher. Kahit mahirap maging teacher. Then, isang sem ako nagtambay. I was praying, Lord, nag-enroll ako sa ATCP. Kung ano yung sinabi ng registrar doon sa Korean school na yun, sabi doon, nung nagpasa ako ng sabi niya, are you sure you're not going to take up theology? Kasi nakalagay doon sa pinasa ko, Christian education. Sabi ko, hindi po. Okay. Tapos, kung ano yung sinabi niya, yun din ang sinabi ng registrar doon sa ATCP. Ang ginawa ko na naman doon, sabi ko, religious education, teacher pa rin. At sabi ng registrar, sigurado ka ba hindi ka magpapastor, mag-theology? Hindi po. Then, the first sem, 3 subject, bagsak ulit ako. Same thing, late, absent. Ang daming pinagdaanan, sabi ko, bago ako nagsabi, Lord, sige po, I will take up theology. I will be a pastor. I will heed to your calling. And yung 5 years na curriculum, after I have shift from religious education to theology, 4 years ko lang kinuha. Yung 5 years. Walang support sa family. Just a scholarship, and then hindi ko alam kung paano ako naka-get through. No? Nung nag-engineering ako, may support ako sa family ko. No? Sa PUP. No? But,
sometimes, yun yung sinasabi natin, tignan natin. Tinitignan ng Panginoon yung motibo mo, motibo ng plano mo. No? Your motives are weighed by the Lord. Tinitignan ng Panginoon. And so, there's nothing wrong with doing plans in this life. To enjoy life, you must make plans sa buhay natin. But never exclude yung nagbigay ng buhay. Okay? And sometimes, huwag nating i-label. Ito yung sinagot ng Panginoon ng panalangin ko. Pero akala natin, yun kasi yun yung gusto natin, pero hindi yun yung gusto ng Panginoon. And so, it is important also to have the right attitude towards the will of God. Mahirap. In my case, mahirap kasi ang plano ko, gusto kong maging supporter ng aking family. But knowing His will and having the right attitudes towards the will of God, everything will just, di ba? The Lord will provide everything for you. Just include Him. At pag hindi natin sinama ang Panginoon, saka nag-fail yung plano natin, saka lang tayo pupunta sa Panginoon. Lord, sige na, i-include na kita. No? We must always include the Lord and hear the Lord's will sa buhay mo. Understand His will at alamin mo kung ito ba ang kalooban ng Panginoon. Pangatlo, for us to be a good steward in this life, we must be fruitful in this life by doing the right thing. Maging mabunga naman tayo. Bakit? Sabi doon sa verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. We sin by not doing the right thing. No? In verse 17, it sums up the chapter and points out that we can sin by neglecting as well as by deliberate action. Deliberate action o yung no actions at all. No action is an action. No? It is not simply what we do, but also what we do not do ang maaring makapaghatid sa atin sa pagiging isang makasalanan. No? And so, instead of sinning, dahil hindi natin ginagawa yung mabuting bagay, hayaan natin na alamin natin yung mga magagandang bagay at mabubuting bagay at ito ay gawin natin. Maging mabunga tayo sa buhay na ito. Maraming kapamamaraanan ng Diyos na nais Kanyang pamungahin. But it is just us that we simply not do what the Lord wants us to do. Kasi meron tayong gustong mangyari sa buhay natin. And so, we sin by neglecting and by simply what we do and what we do not do. Maging mabunga tayo sa buhay natin. Maging mabunga tayo sa buhay natin sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting bagay. It is not equivalent to our salvation, but it is a must for us. But if you want to sin, it's up to you. Huwag mong gawin yung mabuting bagay. But James, it sums up the whole chapter. Alam mo na yung dapat mong gawin. Alam mo na yung mabuting bagay na dapat mong gawin. Pero pag di mo ginawa, kakasala ka. Ayaw naman natin na tayo yung magkasala, tama? We want to be fruitful. Maging mabunga ang ating buhay sa mundong ito because isang beses lang tayo mabubuhay. No? And so that's an encouragement for all of us, for us to be a good steward of this life. Una, gawin mo ang buhay mo na malusog. Pangalawa, isama mo ang Panginoon sa mga plano mo. Pangatlo, maging mabunga ka at sa pamamagitan ng paggawa ng
mabuting bagay. And sabi ng kanta, as I call the praise and worship team, Lord, hindi ko naman buhay ito eh. Sabi doon, di ba? My life is not my own. To you I belong. So I give myself. No? And so, sabi doon sa verse 2, ang ganda ng verse 2, it talks about the plans in our hearts, the plans in our lives. Take my life, take my heart, no, take my plans. Lord, baka nakakalimot na kami. Panginoon, baka lumilihis na yung plano namin sa plano mo. We must put in our minds that this life that we have ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. And we must always come back. We must always go back to the plans of the Lord. We must always go back to the giver of our lives. We must be a good steward of this life that God has given us. We are told to enjoy life as it is, but we must also be very careful how we live our lives. In Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, it just tells us, make the most of every opportunity in your life to please the Lord. In the end, sa buhay natin, we move and have our being, as in Acts chapter 17, verse 20. For in Him we move and have our being. Pwede ba nating kantahin ito as we close in our message this morning? Let us all stand. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my heart. Take my heart, take my life as a living sacrifice.
Lord. Indeed, Lord, ang buhay na ito ay ipinagkatiwala mo sa amin. And we just want to give it back to you so that you can use it the best way that you want us to use it, Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, na maging mabuting katiwala ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Hangarin namin, Panginoon, sa aming buhay na kami ay magkaroon ng magandang kalusugan. Maging sa aming physical, sa aming mental, sa aming emotional, social, and even our spiritual. Lord, palakasin mo ang lahat ng bagay na ito so that we can offer our lives to you. Panginoon, turuan niyo rin po kami na patuloy na kumonsulta, Panginoon, sa iyo sa bawat plano ng aming buhay, sa bawat araw na aming gagawin na desisyon sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ay isama ka namin palagi. At malaman namin yung kalooban mo sa hindi mo kalooban, Panginoon, sa buhay namin. Turuan niyo din po kami, Panginoon, na mamunga, Panginoon, sa mundong ito. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabubuting bagay and even sharing our lives, Panginoon. Kayo po ang patuloy, Panginoon, na magpaalala sa mga bagay na ito sa aming buhay as we live in this body, O Lord. Nawa, Lord, tulungan niyo po kami na alagaan, Panginoon, ang buhay na ito at tignan ito bilang isang napakagandang regalo na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, nawa ay hindi ka magsawa na magpaalala sa amin, sa aming buhay. Use yung lahat ng mga tao, Panginoon, sa nasa paligid namin, sa aming mga kapatiran, Panginoon, na magpapaalala sa amin din. Mga kapastoran, ang aming mga leaders of this church. And may we also be a good reminder also, Panginoon, sa aming mga kapamilya, sa aming mga kamag-anak, na napakaiksi lamang talaga ng buhay. And we must always give it back to you. Pagandahin din namin ang buhay namin sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita sa umagang ito. May you continue to put joy in the hearts of your people as they enjoy this life here on earth. Bless us all together. And thank you so much. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe na ating po narinig sa umaga po ito na ibinahagi po sa atin ni Pastor Billy. At ang ilang bahagi ang kabuuan ng mensahe ay patungkol katulad ng Proverbs 3:6 na in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Kaya patuloy po natin tayo na magpasakop ang ating buhay sa Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagpupuri sa Panginoon, tayo po ay magbigay ng ating mga tithes and offering. Pupunta na lang po tayo sa harapan para po ihulog po natin sa ating pong offering box.
Ating po ipanalangin ang ating pong offering. Aming Diyos na banal, aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala na aming po natatanggap. Maraming salamat, Panginoon. Ang aming pong mga buhay ay tanging sa inyo lamang, Panginoon. At sa oras na ito ay nais po namin itong ibalik sa inyo ng taos-puso po at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mapagpasalamat na puso sa lahat ng panahon. Pinupuri ka namin, Panginoon, naway magamit po ito sa inyong mga gawain dito po sa lupa na ito at maluwalhati po ang inyong banal na pangalan sa anumang kaparaanan. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat din po sa ating nagbigay ng magandang bulaklak sa linggo pong ito ay ang magdidiwang ng birthday mula kay David Abad. At patuloy po tayo sa ating mga gawain na linggo-linggo po natin na inatinan at pinupuntahan. Every Sunday, ganun pa rin po ang ating gawain ay tuwing alas 9 ng umaga at pagkatapos ng ating service ay meron po tayong Sunday School sa bawat group natin pong kinabibilangan. At every Wednesday, ang ating prayer meeting ay alas 7 pa rin po ng gabi ang simula o 7:30. At bawat mga grupo ay meron din pong gawain every Sunday katulad ng NYI, katulad ng Men in Christ, mamayang hapon meron po tayo. Katulad din ng ladies, meron din sila every Friday alas 7 ng gabi. At ganoon din po ang mga ladies, wala na sila pagka-Sunday. Yung mukhang yun po. At sa ating po mga nagdiwang ng birthday itong linggong to, batiin po natin sila, siyempre si Isang, si Marisa Marquises, si Kuya Teddy Biado noong 9, si Sister Isang ay 8 ng September, si Kuya Teddy ay 9 ng September, si Paulo Cirujano ay sa 11 at ganoon din po si David ay sa 12 ay magdidiwang ng kanilang mga kaarawan. Yun po. At ang iba pang mga gawain natin, katulad ng ating, kung kayo po ay mayroong mga nais tawagan, may mga nais yung isang guni sa ating mga pastors, nasa po yung kanilang mga numbers, tawagan nyo lang po sila, mayroon po kayong mga personal nais na ipa-counsel po sa kanila. Ano po? At sa darating na ating revival, darating na September 25 to 27, ay meron po tayong revival. Ang maging speaker po natin ay si former DS natin, si Reding Fausto. At 27, 28, tsaka 29 na Sunday. Iyon po yung ating mga, meron din po tayong sa Alabaster sa September 29. Kasabay din po ng ating huling revival. Tapos sa September 20, magkakaroon po tayo ng prayer night and fasting from 6:30 p.m. to 10:30 p.m. And then, kung kayo po ay may mga prayer request, ay may kakaroon po tayo ng drop box po dito, ay iiwan nyo lang po nang may panalangin po natin lahat po yun. At patuloy rin po natin na ipanalangin pa at patuloy natin suportahan yung ating bayanihan na sasakyan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo na nananalangin, na nag-aabot, nagbibigay. Hanggang ngayon po ay wala pa po tayong service ng ating simbahan. Kaya para mas mapadali po yung ating mga mapuntahan, mga gawain, at madalas ay nag-aantay pa tayo ng available na sasakyan para sa mga kapatid natin. Madalas pag hindi available ay hindi natin natutugunan yung ibang mga gawain po natin. O kaya ay nagko-commute, medyo may kahirapan po sa pagko-commute po sa ngayon, lalo kung malayong lugar. Ayun po, yung lahat ng mga gawain natin. Kung meron pa pong additional announcement kay Ate Helen, kay Pastor, meron pa bang mga additional kayong announcement? Isa po sa napakagandang mangyayari sa darating na linggo, o ngayong darating na Sabado ay meron po tayo muli na isang outreach
na ire-recognize as a church. Sa darating na Sabado ay ire-recognize po as recognized church ang Sitio Queborosa Outreach or Mission. At ibig sabihin po, sa pagkakataon na ito ay magiging isa ng simbahan o regular na simbahan ang Queborosa sa pangunguna ng ating pastor, si Pastor Billy Caranay. Kaya kung mayroon po sa inyo na nagnanais na makisama po dito po sa napakalaking pagdiriwang na ito, ang ating pong district superintendent ay dadalo at nawarin po makasama rin po yung future yung zone coordinator ng Quezon Marinduque, si Pastor Ron, doon po sa recognition ng Queborosa. At para po sa iba pang mga detalye, magkakaroon din po tayo ng baptism doon at nais ko pong tawagin si Pastor Billy para ilahad yung pangkalahatang mangyayari para po sa recognition ng Sitio Queborosa. Palakpakan naman natin ang Panginoon! Ayan. Meron tayong video eh. Sabi ko, pakiplay na habang nag-aanan si Pastor Nick. Meron po tayong baptism ulit. And meron din pong magpapablessing ng mga sasakyan o mga motor nila na kanilang ipinamili nung sila ay nakatanggap ng kanilang sa MWSS doon sa kanilang mga pananim. And they are so very excited sa recognition and praise the Lord dahil meron na silang pusong mapagbigay. No? Sabi sa akin, Pastor, huwag mo nang alalahanin yung pagkain. Kami nang bahala, magkakatay ng baboy para sa gawain na yan. And yung video, nasa sabi ko, i-play na habang nagsasalita. Kanina pa. Alright. So ito po yung mga nangyari all throughout, even from last... ayan. When the shadow won't leave, when the battle won't stop, and every breath that you breathe takes all that you've got. When you wonder if you're always gonna feel this way, hear the Lord of heaven say, I will hold you when you're breaking, like a father and a friend. And I will carry you through darkness till we see the sun again. So rest your head and cry your tears. Know that I am with you here when you can't live that way. Believe me when I say I will. Nakakalungkot man dahil ang pinaka-focal person natin doon, si Nanay Tale, ay pumanaw nung nakaraang taon. Pero yung kanyang pananampalataya at kanyang kasigasigan na makinig at nag-aabang palagi kung kailan ako pupunta doon, ay naipasa niya doon sa kanyang mga anak. No? Yung kanyang mga nandun na mga anak. At naniniwala ako, hindi lang sa kanyang mga anak, maging sa mga tao o sa mga susunod na henerasyon, ang katapatan ng Diyos ay magpapatuloy. So, ipinangingimbataan po namin kayo. And problema lang po ay wala po kaming sasakyan or wala pong sasakyan na pwede tayong gamitin. But if you have your own, pwede po kayong makisama sa amin, sumama sa gawain na ito. And may pag-ugnayan lamang po kayo kay Tinisa. And praise the Lord for this, no? Sana masaya kayo. Masaya kayo na meron tayong isang i-recognize ng ating district na gawain. So I just named them Queborosa Nazarene Fellowship
because hindi pa naman i-organize. So, it's a fellowship na nangyayari every Saturday. No? And so, I don't know kung ano yung mas magiging kalooban ng Panginoon sa lugar na iyon. But let us continue to pray for them. So, yun po, no? And tayo po ay magwakas sa ating benediction. Let us all stand. Tanggapin natin ang benediction. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen, amen at amen. Purihin po ang Panginoon, pagpalain po tayong lahat, tapos na po ang ating pagsamba. Media team, saglit lang po dito sa stage. When the shadow won't leave, when the battle won't stop, and every breath that